Hindi ko alam kung infirmary yun o yun na mismo yung kulungan. Oh. Kaya malaman po natin mula sa butihing spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, si Jail Superintendent J. Rex Bustinera ang makakausap po natin. Superintendent, good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM. Yes, good morning po sa inyo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good morning, Superintendent. Okay, Thank you. salamat po sa inyong panahon. Ganito po ang observation ng iba kasi binigyan ng tour doon po sa Quezon City Jail, sa Payatas, yung Sandigan Bayan Justices. Opo, at maraming nakapuna na, unang-una, maganda, malinis, maluwag. At meron pang split type air conditioner. Oh, gara? Oo, yun po ba? May aircon? Yun po ba ang kung saan ipipiit si Senador Marcoleta? Hindi po, mga administrative facilities po yun at may mga air-conditioned facilities talaga tayo doon tulad ng classroom. Consultation room po yun ng doktor. At pati yung iba-ibang mga rooms po, admin offices, ay air-conditioned para sa mga staff natin. Ayun. So yung tinuro nga na itinatanong pa nga ilang square meters ito, sabi nga nung isang justice tapos may mga doon dividers. So ito po more or less parang check-up room or medical room kumbaga kung saan siya kung meron siyang mild pneumonia or any other sakit, doon muna siya. Ganun po ba 'yon? Una po kasi yung inspection po ay para i-check lahat ho ng facilities, yung SELDA, yung sa infirmary. Kasi isa yun sa mga objections o siguro observation ng kampo ho ni Senator Marcoleta na baka hindi kaya ng medical facility ng jail. So, nilibot ho namin at very open nga ang BJMP, very transparent naman. Itinur namin lahat. Sa loob ng jail, pinakita namin ng laboratory, medical facilities, SELDA, ng isolation rooms para sa may mga sakit, at pati regular na SELDA. At chinek na rin po nila, pati yung mga nakakulong na high profile natin, dinaanan na rin ho ni Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan. And other staff at may media representative din po doon. So, nakita naman sapat naman, kaya lang ho yung paglalagyan, dahil ho doon sa directive at pinag-usapan doon mismo sa Sandigan Bayan with the recommendation of PGH, concurrence of the BJMP at ng kanilang lawyers, doon po muna sa infirmary. Hindi ho doon sa sa consultation, kundi sa infirmary. Sa infirmary. May SELDA ho tayo doon mismo sa infirmary. Kasama ho niya, hindi ho kasama sa SELDA kasi may mga tuberculosis patient, may mga under quarantine ng respiratory disease o yung mga symptomatic PDL. Isang ho yun, kumbaga isang area lang ho yun ng mga SELDA na tabi-tabi. Doon ho sila. Hiwa-hiwalay naman po. I mean, hindi naman ito parang ward na magkakasama sila in one area, in one room. Yes, hiwa-hiwalay naman po. Although po yan, admission ward po talaga yun ng mga may sakit. Kasi may laman ho yun na 3,300 na PDL. May mga senior citizens din ho at may mga existing, may mga under medical intervention katulad nga po ng TB patients, may mga meron ding pneumonia and other mga nakakahawang sakit na naandun po. At may in-house doctor ho kasi tayo doon na infectious disease specialist na in-house na rin ho doon. Kaya nga ho nakita naman ng Sandigan Bayan na sufficient naman. May doktor, may nurses, may facility, may clinic at enough naman para sa pag-handle ng kanyang detention. Opo. Normally po, if I'm not mistaken, Superintendent, yung mga bago talaga nating PDL will really undergo quarantine. Knowing na meron pong mild case of pneumonia si Senator Marcoleta, siya po ay, of course, papasok din sa quarantine. That will fall under the 7 days? Yes, yun po yun din yung feedback ng ating warden na 1 week observation siya doon in quarantine dahil may risk factor siya. Una senior citizen, 70 years old, 72 years old to be exact. Okay. And then may mild pneumonia nga po. So with the rising cases of COVID din in Quezon City, may mga symptomatic din po doon na naka-isolate. So hindi naman ho yan special treatment. So after naman ho yan, general population pag fit na ho. Katulad din ng mga naonang high-profile PDL. Opo, Sir J. Rex, di po ba nagbigay na ng announcement ang PGH doctors na sinasabing clear na siya, wala na siyang pneumonia, kaya nga
pinayagan na mailipat siya sa Quezon City Jail male dormitory, di po ba? Yes, tama po. O so bakit po meron pa siyang parang quarantine period malaki itong male dormitory and malinaw naman na hindi pa naman puno talaga ito. Ang tinatanong ko lang po kung kinlir na siya ng PGH doctors, does it mean na kailangan pa rin niyang manatili sa infirmary? Yes, yun po kasi yung recommendation din naman ng doktor namin. Dahil nga po, senior citizen na, at lahat naman ho ng bagong commit ay hindi naman ho agad hinahalo. Mhm. Isa rin yung protocol din ho namin yon. But rest assured, after 1 week, we will give an update kung ilagay na siya sa general population. Kasi lahat ho kasi nang dumarating, nag-undergo pa ho yun ng risk assessment. Mhm. Okay. Halimbawa ho, ano ang security, custodial risk niya, saan natin siya pwede ilagay na selda. Mhm. Ganon din, ano ang mga needs niya. At hindi lang ho siya, pati ho ibang PDL. Mhm. Kung PWD ho yan, yung mga pangangailangan, may mga special accommodation ho tayo na may access naman sila, Mhm. madaling mabisita, madali rin bilangin, kumbaga ho, may mga other, at wala ring risk for their protection against other PDL. Okay, let's So, hindi ho agad-agad madidetermine ang seldang paglalagay niya. Yeah. Except dun sa mga naunahong mga high profile natin na bago pa man talaga sila makulong, identified na ho yung paglalagyan. Okay, so iba po yung pag-examine ng CIDG doctors sa PNP General Hospital. Iba pa rin po yung sa PGH. Iba pa rin yun sa Quezon City Jail. Ano po? So, tanungin ko po ngayon, pag siya ay binigyan na ng clearance, pakilarawan po sa amin because we were really in the dark kung ano mga mangyayari dito. Saan siya, siyempre, I suppose, mag-isa lang siya sa cell, di po ba? Gaano kalaki yung cell na ito at ano ang mga human comfort kung meron man na mga appliances na nandyan? Una po, pag dinala na po siya sa general population, hindi ho pwede mag-isa doon dahil ang disenyo ho nga nito ay pang 10 PDL. Okay. May makakasama ho siya doon, definitely. Katulad din ho nitong former senator na nauna, Opo. and then isang senator pa at mga matataas na opisyal na nasangkot sa flood control. Opo. So, lahat ho sila, hindi ho pwede ang single occupancy dahil special treatment ho yun. Okay. Makakasama ho. 50 square meters ang selda. So yung pinakitang base sa inspection, kasama rin ho ang media doon ni Secretary Juanito Victor Rimulya, DILG Secretary. Yan din ho yung, kung nakita ho, nadaanan ng Sandigan Bayang Justices at nakita rin naman ho nila. So isang selda ho, pang 10, may 5 double deck, 5 2 double palikuran, 2 ventilador. Okay. Tagusan naman ho ang hangin yan, tabi-tabi ho ang selda. Tabi-tabi at harapan ng selda, may pasilyo sa gitna. You said Parang 50... basic jail design, no? 50 square meters o mga 7 by 7 po yan. 7 meters by 7 meters. Ano po, mga ganon? Yes, around that. Ang standard ho kasi natin sa ating rules ay 4.7 square meters of living space inside the cell per person. And 10 PDLs inside. Yes, Okay. 10 PDL inside. At ganun din ho sa lahat ng 3,300 na yan. Nakadistribute ho sila doon per cell block o per floor. Isasama po ba siya? Makakasama ba niya sina Senator Jinggoy at former Senator Bong? In one cell. Hindi po, definitely. Kaya dahil iba-iba ho ang schedule, napupunuan ho, first come, first serve ho kasi so, may mga nadala na din. Doon naman nilalagay sa mga bakanteng selda. So, but Okay. definitely, considering yung kanyang profile at mga other needs niya, probably malapit lang po doon or malapit sa selda na malapit sa infirmary. They cannot request. I mean, si Marcoleta cannot request na pwede bang isama nyo na ako kina Jinggoy at saka kina Bong? Oo. Una po, hindi po pwedeng mag-request dahil kung ano po yung available cell, wala na po tayo selda naman lang naman ho lahat yun. Opo. At titingnan din naman natin kung may mga, di ba, may mga medical needs ho siya. Kung malayo naman ho sa clinic, baka mas rin ho para sa kanyang welfare naman. Okay. Ganon din ho, Opo. iba-iba rin ho kasi ang nature ng kanilang kaso. In the case of the flood control former DPWH officials, di rin naman ho pwedeng ihalo doon sa isang former senator because of kung magka-kontra yung kanilang
nature ng kaso. May mga ganong consideration ho eh. And then for other security measures, so dapat namomonitor rin ho ng headquarters dahil may mga naka-in place ho tayong CCTVs doon na ang hindi lang ho pang jail kundi pang headquarters ho ang nagmo-monitor through the internet para may oversight ho tayo. Superintendent, allowed ba siya na magkaroon ng radio or TV inside his cell knowing na senator siya at cellphone even and may nangyayaring impeachment case? Wala po tayong pangkalahatan po ang TV doon, shared TV for scheduled recreation nila. But to practice his profession as a senator, hindi naman po pinipigilan ng BJMP yan. May mga facilities naman ho tayo doon, pero upon request. But to use personally a gadget, cellphone, laptop, access to the internet is not allowed. Okay, so meron ceiling fan at least, ano po? Walang aircon. Yes, 2 ceiling fan po dahil wala rin pong saksakan sa loob ng selda. Oo. Kasi ang disenyo ho yung built-in na ho lahat para hindi ho pwede mag-improvise ng mga electronic, mga other appliances ang PDL. Okay. So definitely walang cellphone. Pero yun po mismo dun sa 50 square meter na yun, nandun na po ang restroom sa loob. Tama po, nandun na rin ang restroom at shower room. Hindi nga lang po siya enclosed until around breast level lang siya para nakikita pa rin ho ng duty kapag iniikutan. Okay. Siyempre, meron namang exhaust fan doon. Oo. At konting privacy pa rin. Sige okay. po. Maraming Superintendent, salamat po. sa panahon po. Thank you for your patience sa lahat ng aming mga tanong, Superintendent. No worries po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Good morning. Si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Susunod! Kabayan with Donnie Buena.